Magandang araw po sa lahat. So pag-usapan natin ngayon ay isang Class D amplifier. Ayan, 420 watts at 2 ohms. Bago tayo mag-umpisa, shoutout muna natin ang Jeans TV, tsaka kay Marvin Palitada King. Yung mga ibang mga katek natin at yung mga naunang nag-subscribe, hindi ko na kayo babanggitin. At alam nyo na kung sino kayo. Ako na may lagi nagpapasalamat sa inyo na hanggang ngayon nandyan pa rin kayo sumusuport at hindi pa rin kayo bumibitaw sa akin. So isa kayo sa mga dahilan kung bakit nandito pa rin tayo nagpapatuloy sa vlog natin. So maraming salamat sa inyong lahat. At para naman dun sa mga napadaan at napadala lang dito sa channel natin, kung sino yung mga sinasabi ko, hindi ko na binabanggit yung mga channel at mga pangalan nila. Tingnan nyo na lang sa comment section. Nandyan sila sa baba. Makikita nyo mga kapwa ko technician, yun yung mga elite na mga technician. Kung ano yung ibibigay nyong suporta sa akin, ibigay nyo rin sa kanila. Kasi kung wala sila, wala rin ako. So maraming salamat sa lahat ng mga magsusubscribe pa lang. Yung mga nakapag-subscribe na, may channel ba kayo, wala. Maraming salamat at doon sa mga hanggang ngayon na nagpapatuloy pa rin na sumusuporta sa channel natin. So maraming salamat. At umpisa na tayo dito sa pag-uusapan natin. Ayan. So nasabi ko na yung impedance sa wattage niya. Ngayon naman yung input voltage. Yung input voltage niya ay 24,024. Kailangan hindi ka bababa sa 3 ampere. Yung power supply mo, either EI, transformer or tawag nito yung toroidal o yung ring transformer. So ayan siya. Meron siyang 6 na 2,250 volts na filter caps. Meron na siyang rectifier bridge. Tapos dito sa likod, meron siyang dalawang output inductor. So itong klase ng amplifier na to, ito yung tinatawag na BTL or bridge tied load. Kapag bridge tied load, hindi siya gumagamit ng ground. Yung dalawang channel niya, pinagbi-bridge, pinagdudugtong. Kaya yung output niya, kung makikita nyo, negative tsaka positive. Ayan. So, paano mo malalaman yan? Hindi lang sa tingin, kung bridge ba yung amplifier mo o hindi, kung BTL ba, ititest lang natin. Lagay natin yung isang test rod natin sa ground. Tapos tap natin dito. Ayan. So ayan wala, hindi gumagalaw. Ayan. Meron lang siyang fluctuation na konti, pero wala talaga siya. Ayan Ayan, short natin. Ayan. So ibig sabihin, hindi siya gumagamit ng ground. Ito yung tinatawag na bridge or BTL, yung bridge tied load. Dito naman, yung input niya, gumagamit siya ng balance input. Ano ba yung balance input? Yung balance input ay hindi siya gumagamit ng dito. Pagka ganitong mono, wala kang makitang ground. Dito. Ayan. Positive, negative lang. Pero mag-iingat kayo sa ibang mga sealer kasi nakalagay din balance input din, positive, negative. Pero katulad din dito, nung sinukat natin yung output, kung paano natin malalaman kung balance input ba talaga yung ginagamit, ganun pa rin. Gaground natin, tapos check natin kung gagalaw siya. Ayan So ayan, wala. So, itong amplifier na to, na gamit ko na to dati doon sa isang tutorial ko kung paano magkabit nung balance source, unbalanced source papunta sa balance input ng amplifier. So hindi ko na siya babanggitin kasi meron na tayong video noon para mabilis yung natin ngayon pinag-uusapan. Sasabihin ko na lang dito sa input niya kung paano siya ikakabit. Kahit saan dito, yung positive or negative. Dalawa lang naman yan inverting input saka non-inverting input. Itong non-inverting input dito, pwede mong i-ground. Ito namang inverting input, pwede mong
gawing input. O kaya yung inverting input gawing mong ground, yung non-inverting naman yung gawing mong audio input. So kahit saan diyan, pwede mong gawing ground. Ibagsak mo yung isa, gawin mo yung input yung isa. So ganun lang. So kung titingnan natin siya, ayan, hindi naman gaano katulad din nung ni-review nating SMPS. Paring-pareho lang yung kapal ng board niya, pero diretsong-diretso, solid na solid. Ayan. Tapos yung heatsink niya, maliit lang. Ayan, mga 1.5 by 1.5 inch. Tapos dito naman, yung laki ng amplifier niya, yung overall size, 3 by 3 inches. Ayan. So yung loob niya, ayun yung ginagamit na chip. Gumagamit siya ng TDA 8954. Tapos halos karamihan ng mga capacitor tsaka resistor pati diode, maliban dito sa yung dalawang input na yan, input capacitor tsaka inductor, filter tsaka rectifier bridge. Ayan, dito makikita natin halos lahat surface mounted device yung ginagamit niya. So ayan lang yung IC na nagbibigay ng mataas na wattage. Yan lang yung ginagamit. Tapos meron siyang, hindi ko gaano makikita yung isang transistor dito kung 1300 or 13001 or 13002 ito. Ito yung parang nagsusupply sa built-in preamp niya. Itong transistor na to. So ayan. So ngayon gagawin natin, itatry na lang natin siya. Susubok natin as usual na basic na pagtitest natin. Papakinggan natin yung low frequency at high frequency. So yung isang amplifier natin, ayan na, nakasit up na siya. Ayan, ikutin na lang natin. So ayan. Ayan siya. Yan kung i-focus natin dito. Ayan. Kung nakikita nyo, yung non-inverting, yung positive, tinap ko dito sa center tap sa ground. Ayan. Yun yung sinasabi ko na kailangan mong i-ground yung isa. Kung hindi ka mag-ground dyan, kung nagdidepende ka lang doon sa output ng source mo, makakarinig ka ng ugong o tsaka humming dito. O kaya yung hiss. O yung mga iba't ibang frequency na iba't ibang interference na pumapasok kapag hindi ka nagbabagsak ng ground. So, try natin. Test natin siya. Papakinggan natin yung low tsaka high frequency niya. So, hindi tayo gumagamit ng tone control para talaga makita natin yung performance ng power amp. Ayan. So, nakarekta lang tayo sa cellphone. Ito yung pinaka-source natin. So, maghanap tayo ng ayan. So, taob muna natin to, yung Twitter natin. Pakinggan muna natin yung low frequency. Volume natin.
Check. 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 So, ayan, nakita nyo kung paano siya kalakas bumayo. Yung ginagamit natin, 3 ampere pa lang yan. Tsaka yung supply na ginagamit natin, 18018 pa lang kasi wala tayong 24 ngayon na 3 pin. Tsaka wala tayong 4 to 5 ampere na transformer. Nakita nyo na kung paano. Tsaka yung ginagamit natin na speaker, hindi pa 4 ohms yan. 8 ohms pa lang. So, papaano na kung nagkaka 4 ohms tayo, meron tayong 5 ampere na transformer tsaka 24. So, ibig sabihin, mas malakas pa siya bumayo. Ayan. So ngayon naman, papakinggan natin yung high frequency niya. Maghanap tayo. BT Beats Production. There is nothing wrong with your stereo set. Do And not pakinggan nyo attempt to maigi. adjust the sound. We are controlling the music. If we wish to make it louder, we will bring up the volume. If we wish to make it softer, we will tune it to a whisper. We will control the bass. We will control the treble. We can roll the beat, make it fuller. We can change the sound to a subtle clarity, or sharpen it to a tighter bass. For the next 4 minutes, sit quietly, and we will control all that you have. We repeat, there is nothing wrong with your stereo set. You are about to participate in a great adventure. You are about to experience the awe and mystery which reaches from the inner mind of this beat. So, ayan, narinig nyo na yung kalansing ng high frequency, tsaka yung palo ng bass natin. So, huwag kayo magtataka, yung background natin ulan. Umuulan kasi, kauulan lang. So, baka magtataka kayo kung ano yung mga unwanted sounds na naririnig nyo. Ulan ho yun. So, ayan siya. So, kung balak nyong mamili ng mga ganito, ayan, tingnan nyo na lang maigi. Yung modelo niya. Ano bang modelo nito? HW717. Yun, hindi nakikita. HW717 yung modelo. Kapag balak nyong mamili, wag nyong bilhin yung, meron kasing halaga nito na tigwa 1,000 plus, merong 600 plus, merong 800 plus. Ito namang binili ko, ito yung pinakamababa. Ito yung price nito, nasa mga 500 plus lang. So far, tong dalawa, wala namang problema. Pareho namang gumagana. So, yun lang yung pipiliin nyo. Kasi yung iba naman, kapag nakakuha na, sabi ko nga sa ibang video, kapag nakakuha sila ng 5 star, halos dinodoble na nila yung presyo. Kasi ibig sabihin, yung performance yung binibinta nila, maayos. Kaya, tinataasan agad ng mga presyo. So, maraming beses na rin ako naka-encounter ng ganon, na minsan nga, nag-aabang ako ng mga new release. Pagbili ko ng ganon, kapag dumating yung order ko, pag re-order ko, wala na, yung presyo halos doble na. Kaya yun yung babantayan nyo, kasi wala namang problema kung ayaw gumana, magre-refund naman yung Lazada, o kaya yung, iwan ko lang sa iba, pero yung binabanggit ko, talagang ano na, hindi ito sponsor ha, walang sponsor to, walang nagbibigay sa atin ng ganun. Lahat ng mga gamit natin dito, sarili ko to, walang nagbibigay. So, ayan, siguro nasabi ko na lahat at narinig nyo na. So, bibigyan ko pa kayo ng iba pang test natin para papakita ko sa inyo yung bayo ng bass. Ayan.
Ayan, balancing yung kalansing niya tsaka yung kalabog niya. Latin snare. So ayan. Siguro hanggang dito na lang muna tayo. Medyo mahaba na yung video natin. Para doon sa mga nagpapatuloy na sumusuporta pa rin sa atin, lalo na sa mga kapwa technician ko. Maraming salamat para doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Mag-subscribe na ho kayo at suportahan ho natin yung lahat ng mga Pilipino vlogger natin. Maraming salamat. God bless at bye-bye.